CNN Hero of the Year na si Efren Peña Florida balik Pilipinas na. At sa kanyang pagbabalik, tiniyak ni Kuya F na ipagpapatuloy niya ang kanyang advokasiyang makatulong sa edukasyon ng mga kapuspalad. Narito ang report ni Trisha Zafra. Mainit ang naging pagsalubong ng ating mga kababayan kay Efren Peña Florida Jr. Bitbit ng 28 anyos na guro at social worker na kilala rin bilang Kuya F, ang parangal na iginawad sa kanya ng Cable News Network bilang Hero of the Year. Yan ay para sa kanyang hindi matatawarang advokasya na makapagbigay ng edukasyon sa mga batang kapuspalad, ang Kariton Classroom. Proud na proud ako sa anak ko at naging superhero siya. Sinalubong din si Kuya F ng grupong Tuloy Pinoy at World Vision Philippines. Our focus is good citizenry. And what better epitomizes this than Efren, who at 16 thought of something like this. Efren, we're so proud of you. And we pray that you would continue to shine so that you become an inspiration to the many Filipino children that are emulating you right now. Ang $125,000 na natanggap ni Kuya F, balak daw niyang ipampatayo ng mga classroom at idagdag sa pondo ng kanyang grupo ang Dynamic Teen Company. Ordinaryong tao pa rin po tayo, so hindi naman po tayo magiging iba. So patuloy pa rin tayo magtutulak, lalakad sa kalye at magtuturo sa mga bata. Nagpahayag din ng suporta ang lokal na pamahalaan ng Cavite. Gusto niya na nasasabi niya na magtayo siya ng learning center, kami na ang magpapagawa. And we will name it after his name. Para sa unang balita, Trisha Zafra reporting. Speedboat humagis at tumilapon sa gitna ng isang karera sa Arizona. Humampas daw ang bangka sa isang race marker. Mabuti na lamang at nakaligtas ang speedboat racer. Yun nga lang, nagtamo siya ng mga sugat. Nangyari ang disgrasya sa gitna ng drag boat racing sa Firebird International Raceway. Mga asintado ng Japan, nagpabilisan po sa pagbaril. Yan ay para sa kanilang All Japan Fast Draw Championship. Isang gun shooting contest. 78 ang pumasok sa finals na isinagawa sa Kobe City. Ang kanilang misyon, magpabilisan sa pagpapaputok ng mga target nilang lobo. Marami sa mga kalok ay tagahanga ng mga Wild West movie. Dalawang giant panda ay padadala naman ng China sa Australia. 10 taon silang ipapahiram sa isang zoo bilang bahagi ng isang joint research program. Sinailalim na ang mga giant panda sa physical exam, blood test at ultrascan para masigurong malusog. Umaasa ang China na makatutulong ito para mapabuti ang relasyon ng kanilang bansa at ng Australia. Dancing with the Stars, may bago na pong champion. Yan ang dating teen pop star ng Osman family na si Donny Osman. Isang Argentine tango number ang nagpanalo kay Donny laban sa kanyang mga co-finalists na sina Maya at Kelly Osbourne. Tinawag ng isang judge ng huling performance si Osbourne na artistry in motion. At ang hirit namin mamaya, dalawang bus driver iniimbisigan dahil sa umano'y pagbiyahe ng sako-sakong marijuana mula probinsya. At Robin Williams at John Travolta magtatambal sa isang comedy film. Para makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, i-type lang ang GMA News Space On at isend sa 4627. Ako po si Rhea Santos. Ako naman Arnold Glavio, ito ang unang balita.